Mayor, General Catu, it's an honor na makakwentuhan kayo over cups of coffee dito sa headquarters ng 6th Infantry Battalion, Redskins, dito sa Datopiang. And napakalaki kasi napakahaba ng history ng Datopiang as the mother town to nag-anak ng ilang towns. Napakahaba ng history niya of conflict and peace. Ngayon nyo lang naman natatamasa yung kapayapaan. Thanks sa brigade ni General Cato Saka Sikwan. at Colonel Berkeley. Commander. Pero pwede bang, Mayor, balikan nga muna natin yung mundo na kinagisnan mo dito Yes. sa Datopiang. And ano ba ang Datopiang? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang umaga po sa lahat. Ang Datopiang po kasi, sir, una-una po, nagpapasalamat ako at nabigyan ng pagkakataon na makilala kung ano talagang Datopiang, sir. Ang Datopiang po, sir, ay medyo may edad na munisipyo ito, historical at that. Kasi po, ito ang pwedeng sabihin na mother of all towns dito po sa Maguindanao. At saka hindi lang po sa Maguindanao, even South Cotabato po, noon, sakop pa po niya. Ang actually po, ito ang seat ng Radya, ng Boyan. Boyan region. Noon, pagkapanahonan ni Datopiang. In fact, na crown pa si Datopiang na siya po ang nag-lead ng Sultanate of Boyan sa pagkapanahonan niya. Noon po kasi, sir, ang means of transportation, ito pong Rio Grande River. Kaya ang Datopiang po, nasa tabi ng ilog nitong Rio Grande. Ngayon, may mga anak po si Datopiang, kaya sunod-sunod po ang naging liderato po dito sa Datopiang. Ang Datopiang po, sir, in fact, based on nung nakaraang siglo, ano po si Datopiang, sir, very, bata pa siya po, naging, siya ni Dato Anwaruddin Uto ng Sapakan. In fact, napagkakamalaan sa according sa ibang history po, kiniklaim na anak ni Anwaruddin Uto, si Datopiang. Pero kami po, as far as I'm concerned, anak siya ni Tantuya ng Chinese po. Yung Tantuya po, sir, pito po sila magpipinsan na nanggaling China. Itong yung anin na pinsan niya nag-drop sa Sulu. Ito na po yung mga kanunuan ni Sakurtan. Itong sa Sulu. Ngayon yung si Tantuya, yung tatay ni Piang, dumiretso po dito sa Central Mindanao. Yun na. Naging asawa po niya si Tico na isa po sa pagkakalam namin, isa po yun sa asawa ni Dato Anwaruddin Uto. Pero nag-offer si Anwaruddin Uto ng pwedeng magpili na lang sa mga asawa niya. Yun ang biglang lumitaw, yun ang napili ni Tantuya, yung tatay ni Piang. So, Noon na nagsimula po ang pero maganda, natapol down, kinatagalan, sir, natapol down, nung lumaki na si Piang, natapol down niya yung si Uto, yung Anwaruddin Uto. Maganda masyado yung nangyari, sir, kasi ang ginawa po, sir, kinumbinsin niya si Dato Uto, si Piang, na kunyari maghanap siya ng masakaan. Dito siya napunta sa Datopiang. Kasi sa Sapakan man siya, sir. Sapakan sila. Noong nakumbinsin niya, sabi niya, gusto maghanap ng masakaan si Siaba daw. Alipin kasi ang turing niya sa sarili niya. Alipin ng Dato. Yung si Anwaruddin Uto. Yun naman pinakadato noon . Tapos sabi ni Piang, sabi ni Dato,
magandang kwan yun, magandang idea yun, Piang. Hanap ka na ng mga tauhan mo dyan. Magdala ka ng mga tauhan mo dyan. Sabi ni Piang, ito na pong simula, sir eh. Paano na-create itong Dr. Piang? Hindi, maganda nito, Mayor. Maganda, sarap pakinggan. Opo. Ito po ang kwan, talagang history ito. Nung kwento po ito ng lola namin. Yung lola namin, anak ni Piang. Bali, na-kumbisi niya si Dato na hanap siya ng masakahan po dito. Dito siya nakahanap sa Andabit. Malawak po ang Andabit noon, sir eh. Marami Andabit. Malawak po yan. Tapos nung sabi nung Dato, pili ka ng mga tao. Sabi ni Piang, hindi na ako magpili ng mga tao natin, Dato. Hanap yung mga bilanggunan lang ang kwan para mapakinabangan natin. Ano, Mayor? Mga bilanggo. Marami kasing bilanggo yung noon eh. Tapos dito lang kasama ni Piang. Tapos tuwing maganian, dinideliver ni Piang yung kwan. Yung kwan, sir, yung share. produkto. Tapos pag uwi, hatag naman siya ng mga tao. Ganun na po ang nangyayari hanggang sa hindi na sumisipot si Piang. Hindi na po. Tatawag siya, hindi na magsipot. Tapos pinuntahan pa si Piang ng mga tauhan ni Dato. Gerahin si Piang. Imbis na magkakaroon ng gera, makita ng mga tauhan ni Dato na maganda na yung pamumuhay ng mga kasama ni Piang. Walang gulo na nangyayari. Nagjo-join na yung kwan. Yung mga tao na mag-gera sana sa kay Piang. Sumanib sila sa kina Piang. Hanggang sa lumaon, naubusan ng tao si Dato. Na walang nangyaring gulo. Ganyan po, Yan pala yung history ng... Opo, sir, ganito po talaga. Tapos, yun na-recognize na si Piang na ni-recognize ang American government na isa siya sa powerful na Dato dito sa dito. Hindi lang po sa Kwan, actually, Minchupala region. Mindanao, Sulu, Palawan. As far as naging sakop kanya, ang Sulu. May kwan po yan, sir. Mayroon siya appointment. Appointed siya as representante ng Minchupala region. Tapos, Mayor, so, kinonsolidate niya yung power na niya eventually dito. Opo. Dito na. Actually, ang nangyari po, nakatulong pa sa kanya, naging alay siya ng Amerikano. Doon po, actually, yun ang dahilan kaya nakapinitrate ng Amerikano dito po sa Kwan. Dito po sa Central Mindanao. Kasi, Mayor, sige nga, natin nga, nasa gitna, ito kasi ang gitna ng, parang sabi ni kanina ni Colonel Berkeley, the gateway to, di ba? Yung term mo kanina. Pero hindi lang naman SPMS Box, gateway to North Cotabato rin eh. Kaya pala, ang first impression ko kanina dito, na may entrepreneurial energy, ang taas pala ng sense ng pagnenegosyo dito dahil kay Dato Piang din. Opo. I see. Ito po ang sentro ng komersyo. Ang Dato Piang po. Kaya, diba? opo. Cotabato. Dito, sir. Galing Cotabato. Kung sir, manggaling ka ng Cotabato, yung sinasabi ngang Rio Grande de Mindanao, nag-meet yung tatlong ilog dito, sir. Yung Ala, tsaka yung Paido Pulangi. So makita mo yung waterways, nung unang panahon naman, sir, waterways yung So even yung Midsayap, galing ka ng Cotabato, tapos yung Buluan, connected through. Dito lahat. Dito po. Yung Center of Commerce, sir. Pag titignan mo sa history. Sentro ng komersyo. Tapos sir, may Christian dito, may Christian church dyan. May Christian ba ang Dato Piang? Marami. Karamihan po dito mga mistiso. Tapos,
Yung apelyido, sir, uy, mga gano'n yung apelyido. Inaano natin kasi marami sa ating kababayan na gustong malaman yung ganitong history na ano. Hanap ka ng masarap na pansit, sir. Doon. Diyan Kaya meron. wala ngayon. So ganun pala ka-strategic yung location, geographical location ni Datupiang as a town, and then military strategically ngayon currently very very strategic din siya. May ano pa dyan, sir? May tulay na pagtitingnan mo, during Spanish era na ginawa. Mm. Tapos meron ding naiwang mga kanyon Mm. ng Spaniards dyan sa may Reina Herente. So historically, sir, yung ano ng Reina Regente na under ng nasa area ng Datupiang. Mm. Iyan talaga yung ano. Kasi overlooking dahil marshland, sir, diba? Tapos elevated siya sa gitna. Parang naging slow O sige, shift na tayo, Mayor, sa paano nagsimula ang conflict dito sa Datupiang? Well, way back 19 dito MIM sa Matalam, di ba? Okay. Simulan nga natin Paano? na paano nagsimula 1970s tayo. 1970s, Mayor, yung anong situation no 1970s? Medyo masalimot, sir. Ayun, ito na. Oo, pero ito, ano na ito? Honest to goodness na yung alam ko lang, sir, yung as far as yung alam ko na nangyayari. Mm. Ang nangyari po, sir, nung Hindi, ano, Mayor? Ano to? parang ano ito Filter natin ng kaunti, pero more Revelation. or less, ano to, real talk ito kasi nasa next level na tayo eh. Kasi kung paano nagsimula ang gulo, sir, nagsimula rin ito sa mga lupa. Mm. Nung panahon kasi, yung mga Muslim dito, sir, kumbaga, as far as your eyes can see. Yan, sabi, lupa ko yan, hanggang doon. Mm. Pero walang papilis yan. Yung ano lang, kumbaga, ano lang ba, turo-turo lang. Mm. May nangyari na mayroong mga Christian settlers na pumasok dito. Pagpasok ng Christian settlers, siyempre, naging kaibigan ng mga Muslim, mga datos. Yung mga, ang nangyari, kasi ang mga Christian settlers, mga kwanman sila, alam nila kung anong exposed sila sa development. Mm. Di po ba? Mm. Kasi galing Luzon yan, Visayas. Mm. Mas nauna ang arangkada ng Luzon at saka Visayas kaysa dito po sa Mindanao. Ang nangyari po, sir, ito, ano natin, nung kapanahonan na yon, itong mga Christian settlers, nakikipag, sa mga Muslims. Mga nakipagkaibigan. Mm. Ito naman si mga Muslims, datos. Kasi, kumbaga, ayaw magtrabaho. Medyo, dato ba? Yung mag-utos-utos lang. Real talk to ngayon, Mayor. Real talk ito, sir. tayo. Para at least, Real ano talk na tayo, talaga ito. nasa face tayo ng understanding each other na eh. Wala nang biases eh. Di, gano'n na po, magbenta ng lupa si dato sa kay Christian. Di, magbigay ng pera si Christian. Pagbigay ng pera, pag-anihan, merong mga tawad si dato na magpunta doon kay Christian. Sabi, mali si dato. Hindi yan, sa akin na lupa yan. Yan yung nangyari diyan, sir. Dito na nagsimula ang gulo. Kami ang may-ari ng lupa diyan. Di, ganun na nangyari. Magbigay naman si Christian ng pera doon sa yung sinasabi kong tauhan ni Dato. Kasi kunyari, mali daw si Dato,
Hindi sa hindi dapat yun ang mabenta. Kaya lupa ni, ano ito, yung tauhan niya. Di magbigyan naman ng pera si Christian. Pagbigyan ng pera, hindi pa nung matapos ang kalbaryo ni Christian. Pag-anihan na, sir, padala ng sako yung kwan, si Dato. Ano na yung dato? Mayor? Padala ng? Padala ng sako. Sabi ni Dato, punuin niya ng kwan, produkto. Okay, we're tracing the roots of conflict sa ganito. Ito po. Ngayon, nag-meeting kasi mayor ng tatay ko noon eh. Kumbaga parate ko sa kanya na katabi ko. Nag-meeting ngayon si Kwan, yung mga 10 Christian mayors. Dali, Mayor, anong year ito? Mga 60s 60s na to. Malapit na mag-70 sir. So, 69 gano'n. okay. Nung, sana tayo? 69. Ayan, nag-meeting yung 10 mayor. 10 mayors, 10 Christian 10 mayors, under the leadership of Colonel, Provincia Commander noon eh. Sotelo. Hindi po. Paano? Colonel PC pa nun. PC po. Busy. Basta. Naging governor pa yun eh. Kahelo. Kahelo, Sotelo. Kahelo. Kahelo. Yan, okay. Nasa book ni General Abat at Opo. nabanggit ni General Abat na interviewin ko siya. Si Abad. Abat. Yung ship kong commander. O, na-interview ko rin sa mayor. Yung nga namatay na. Pero pinakita niya lahat yung pictures niya. Kita na yung po. ganun. Oh. Kasi very close kami. Ang pamilya namin, close kay Abad. Well, Opo. na-post ko na Dinig yung ko yun, 4-hour interview ko sa kanya. Dinig ko po yun, sir. Si General Abad. Nice to hear that, Mayor. O, sige. Ito yung maganda, kapihan lang tayo. Opo, sir. Yun na, nung nag-organize na itong kwan, doon na nag-create ang kwan, sir. Ilaga. Na-train by Philippine Constabulary. Yung mga ilaga, na-trace, ano nyo? Of course. Galing kwan yun. Malacanang na-order yun. So, more or less ang source ng conflict talaga eh, Doon po sa... yung lupa. Oo. Lupa. Kaya nga sabi ko lupa. Lupa rin ang kwan. Kasi ilan na interview ko, Mayor, noon. Nung wala pang ganyan kasi yung Christians and Muslims, talagang ang ganda ng relationship Opo. dito sa Central Dito po Mindanao. sir, actually dyan lang naman sir eh. Dito lang po sa may Ampatuan area. Ang Yung mga ganyan. Dito po sa Datuping wala. Pag nakikita ng mga PC o mga sundalo, yung man ng checkpoint, nakita ang schedule taga Datuping, wala na yan. Walang question yan. Diretso. Iba rin ang trato nila sa mga area. Pero ito kasi noon, mataas yung respeto ng lahat sa Datupia. Opo. Ganyan po. Yung sinasabi ko, pag nakita yung sedula na taga Datupang ka, wala nang question yan. Pinapalampas na. Pero pag nakita na, diyan ka sa Mangano, sa Ripugwa, diyan ka sa hold ka muna, diyan ka muna. Ang reaction naman sa Ilaga, Mayor, black shirts. Yun na. Yun naman. Nung maano yung Black Ilaga, ang nangyari naman sa ganito po. Sana hindi ako mapasama nito Hindi, ano to, Mayor, i-filter mo ng kaunti. Tapos hindi ko na i-censor. Kasi para nakakabuelo na ako. Ano lang to, konti lang. kasi nung yun na, nagkaroon na ng away-away. Kanya-kanyang pan eh. Ang nangyari kasi, merong sa Ilaga, merong grupo na meron pa nga nagpaparil ng black bullets eh. Tapos benta ng kwan. Kunyari, ito, dahil sa anting-anting niya. Alam mo yan, sir? May nagbibenta ng kwan, oil. Kaya sinasabi, hindi tinatablan. Yung pala, black bullets. Yun na baril. Naging negosyo in short. Kargada. Tapos, talaga, sir, ang
lalong bibisa ka niya yung agimat na yan kung mahaluan ng mga tainga ng Muslim. Yun na. Yan na. Maraming namamatay sa mga Muslim na walang tainga, wala rin yung ari. Kaya hinahalo doon sa agimat. Pero ang purpose nun, para kumatay na Muslim. Nag-meeting ngayon yung mga rato. In fact, nakasali din ang papa ko noon eh. Kasi mayor na yung papa ko noon. Meeting sila. Na-organize sila, nag-unify sila against the Ilaga. Ilaga muna kasi wala pa namang army dito. Wala pa. Wala pa namang, Ilaga po. wala pang puwersa dito, no? Wala pa. Ilaga. Ang problema kasi sa Ilaga, sir, medyo napasobra sila. Kung doon lang sana sila nag-confine sa area na hindi sana lalaki ang gulo. Pero hanggang sa yung mga mosque nasali na. Yung mga bata na sa ibang lugar nasasali na. Doon na nagsimula na yung mga dato. Tapos organize yung mga dato. Doon na nagsimula na padala ng mga training. Yun na yung mga MNLF. Black shirt pa noon, sir eh. Pero yung MIM mayor ni Dato Na-organize Matalang, na po. nauna siya, di ba? Opo, nauna. Mm. Pero hindi man Hindi ganun lumaki siya. hindi man. Mm. Hindi kagaya ng black shirt. Pero kasi mga tauhan din natutog yung nag-lead ng black shirt. Eh. Mga trainer rin niya. So ito na yon kasi nga sponsored ng government, supposed to be yung Ilaga. Napasukan, nag-react ang Muslims na may black shirt. Opo. Pumasok ngayon si MNLF. Opo. Yun na yon. Through the sponsorship of isang country na wag na natin banggitin. Opo. And then nag-training na. Nag-foreign train, nag-ano na. Yun na yung mga Saka first kasi po, batch. sir, nag-ugat din yan sa yung Dabida Massacre. Yung massacre sa Bataan. Actually, true or false yun, Mayor, kasi may na-interview ko rin si General Blando. Sabi niya, kagagawan lang naman daw ni Ninoy. Ayun ang hindi ko alam. Nakwento yun. Ang problema kasi, sir, ang gobyerno ng Kwan. Kasi ang purpose kasi noon, sir, i-infiltrate sana natin ang Sabah. Gawa nag-drop ng diplomatic protest si Presidente Marcos na i-claim niya ang Sabah. Which is medyo nag-react yung Malaysian government. Opo. Tapos nung hindi naawat si Presidente Marcos nagpa-training siya ng Kwan. Training siya ng mga tausug. Mga 700 yata yun Para ang purpose na infiltrate ang Sabah. Nung mag-training, hindi sinabi na ang purpose ng training. Naggugulat nga yung mga trainee daw kung bakit ganun naka-rigid ang yung training. Nag-back out ang mahigit 300. Mayroon na iwan na more than 300. Nung paalis na sila, sinabi na yung mission nila na infiltrate ang Sabah. Hindi nagustuhan ng mga kausog yun. Bakit ganun? Kala nila, yung training nila purely for the Philippine government. Pero ano yun, Mayor? Ano pa siya? Floating in mystery yung kwento. Pero na yun kasi po, because- sir, mayroong dalawang nag-survive doon sa massacre Yun na nakapagkwento. Ganyan po kung gaano hinahawakan na parang totoo yung nangyari. Mayroong dalawang survivor na nakuha ni Gogo ng Montano ng Cavite. Montano pa noon Sige, Mayor. Ano na tayo? So, yung family nyo, ano ang status niya? Ano ang hinahawakan niya nung pumutok yung 1973? Nung pumutok ka 1973, sir, kami ang nagtempuan na mayor dito. Yung father mo, Mayor? Opo. In fact, hundreds of thousands of families ang nandito po, magkabilang pinanggalingan. Halos lahat nito, sir. Lalo na rito. Wala kang makitang kuwan dito. Nakatayong
Doon ito na natutulog ang tao. Hirap kami noon, sir. Kasi ang problema pa namin, hindi kami magkasundo nung kwan, mga rebelde. Gusto pa nga kami disarmahan eh. Pero ang ano lang talaga ni Papa, yung mga sibilyan, doon lang kami nag-focus. Muntik pa nga po yung mga Kristiyano dito na mamassacred. Dahil na, ano na intention na nun, Ano, sasagot na ng rebelde ito, sir. Hindi kami makakuan. Hanggang ano lang kami, self-defense. Ang nangyari, sir, nung kaya hindi napostro yung kuan, yung pag-ano sa mga Kristiyano dito, ang kuya ko talaga nagbantay. Sabi ng matanda, dadaan mo na sa ibabaw ng bangkay mo, natuwali, kung may mangyari sa mga Kristiyano dito. Alam mo, sir, ang problema namin, sir, problema namin sundalo, problema namin rebelde. Kasi ang rebelde naman, ano sila galit sa amin kaya gusto ko kunin yung mga baril namin. Yung baril ng mga pulis, sinasabi ko. Ay mag-ilan lang naman yun. Siguro mga 20 yata mga baril namin nun. Against more than hundreds. pero Mayor, bakit sila nag-congregate dito? Bakit sila dito nag-mass up? Yung, di ba, nangyari yung sa PC Hill, nangyari Ito po ang nagsimula, sir. Binaril nila yung detachment dito sa Kwan, Salbu. May detachment dyan ng Kwan, sir. Outpost ang PC noon. Binaril nila. Pagkabaril, ano na sila? Dito na nagkumpul-kumpul sa poblasyon. kasi Akala mo, Kwan, mga stig ba? hindi kasi ano pa under Datupiyang pa yung salbo noon. Opo. Okay. Tapos dito na, ganyan. Para kami na hostage noon eh. Pero may konting respeto pa naman. Kasi talagang yung matanda nag-order na wala na ito. Huwag hindi kayong baril. Kahit mamatay tayo, takawa naman tayo sa military, sabi niya. Tayo rin na hindi naman nila kayang isupilin yung papunta na dito na 12 IB. 12 IB noon. 12 IB, oh. Opo. Hindi kasi Mayor, parang kinitrace natin to kasi yung nararamdaman nyo ngayon, ito kayo ni General Cato, Opo. ibang situation pero more or less, instead na yung father mo, ikaw naman ngayon, medyo naipit ka rin the previous years, Kasi ano. ang nagugusto ko po ngayon, sir, ito, pero hindi sa naririnig ni na General Cato, iba na kasi ang mukha ng military ngayon kaysa noon. Andun muna. Hindi, pero totoo yan, Mayor. Totoo, no? Fast forward tayo konti. Hindi ko alam ko eh. Lahat na sinasabi ko dito, sir, ano yan? Totoo talaga yan. Hindi ako gumagawa ng kan. Kaya nga sabi ko, baka napapasobra na yata ako. Hindi, Mayor, ano to kasi, napaka-authentic nitong discussion na ito kasi, I mean, I agree with you. And salamat dahil naririnig ko na talaga yung consistent na nagbago na nga yung military, Opo. maganda na nga. Balikan natin yung 1970s mamaya. Pero ano yung napansin mo, Mayor? Fast forward tayo kaunti. Ano napansin mo na ngayon na yung ganito na mundo nyo? Actually po, sir, ang nagustuhan ko talaga, hindi siya naririnig ni na Sir Berkeley, si Sir Brigade. Pero ang nagugustuhan ko talaga ngayon, yung sundalo ngayon, naghahanap talaga ng kapayapaan. Lalo na kay Sir, na halos nandiyan lahat yung mediation nila sa kami naman na mga civilian leaders, yan din ang hanap namin. Kasi sino ba naman ang leaders na gusto ng giyera? Gusto natin tahimik na pamumuhay, makapag-aral yung mga tao, makapaghanap buhay ng walang gulong. Yun po. Kaya nga galit kami sa drugs eh. Kasi diyan ang talagang ng kabataan natin. Actually, Mayor, dalawa kasi ang path sa kapayapaan, di ba? Peaceful means and yung through the barrel of the gun, di ba? Opo. Na yung father mo, yun, 70s, 80s, 90s, nadaanan nyo yun, di ba? Ngayon, nadaanan mo rin. Opo. Nadaanan mo rin. And another is itong ginagawa nyo ngayon na conflict resolution. And Opo.
Pero dive talaga kayo dahil kung hindi nyo naman upuan at i-resolve at the risk of everything, hindi naman ma-resolve. Opo. Pero kasi sir, kaya naman kami medyo, ako, ang sinasabi ko sarili ko, kaya naman ako masyadong nahanap ng kapayapaan dahil katuwang ko ng military ngayon. Hindi katulad noon na nakakatakot ba? Kasi hindi mo alam kung kasi ang problema kasi noon, ito pan ba sir, no? Honest to God. Naka-camera ka, Mayor. Ah. Ano na? Nasa camera ka, filter mo ng kaunti. Pero sige, honest to goodness. Ano nangyayari na ngayon? Ang nangyayari ngayon, sir, kuhan ba? Kumbaga, yung kasama mo ng military sa paghanap ng kapayapaan. Hindi po katulad noon na, kuhan, na hindi mo rin maano kung ano talaga. Kasi ang problema kasi noon, ang sinasabi ko, sir, parang napapaniwala ko sa mga salita na ang claim ng gobyerno noon, ang mabuting muro lang ay yung mga dead muro. Okay, yan ang first episode.